Dalawang maliliit na kamay ang sabay na humila sa makabilang laylayan ng suot niyang puting uniforma. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa dibdib ni Bianca, isang takot na pamilya at matagal na niyang pinipilit kalimutan. Ngunit hindi ito ang takot na dulot ng panganib. Ito ay ang takot na baka isang araw. Ang mundong buong ingat niyang binuo ay biglang gumuho. Mommy. Si Kuya Liam. Ayaw ipahiram sa akin yung blue na crayon. Reklamo ng maliit na boses ni Lyra, ang kanyang bunso at kaysa isang anak na babay. Puno ng mumong luha ang ngamata nito. Because she will just break it, Mommy. Like what she did yesterday. Mabilis na katwiran ni Liam. Ang panganay sa tatlo, na may talinong tila hindi angkop sa kanyang 6 na taong gulang na isip. Napabuntong hininga si Bianca. Sa isang sulok, tahimik lang na nakukulay si Lucas. Ang pangalawa sa kanyang triplets, tila walang pakialam sa maliit na gulo na nagsisimula na namang mabuo sa kanilang maliit na apartment. Ito ang kanyang umaga, araw-araw sa loob ng 6 na taon. Isang magulo, maingay, ngunit puno ng pagmamahal na routine. Hinaplos niya ang buhok ni Lyra at marahang lumuhod para maging kapantay nito. Baby, mayroon ka pa namang ibang kulay, di ba? Hayaan mo muna si Kuya Liam. Mamaya, bibili tayo ngang bago para sa iyo lang, malambing niyang sabi. Agad na nagliwanag ang mukha ng bata at tumakbo para yakapin siya. Really, Mommy? Promise? Promise? Sagot ni Bianca, kasabay ng isang halik sa nito. Sumulyap siya kay Liam na nakibit-balikat na lang at nakpatuloy sa ginagawa. Si Lucas naman ay lumapit at ipinakita ang kanyang obra, isang drawing ng 4 na tao na makakahawak kamay sa ilalim ng isang bahahari. Siya, at ang 3 anghel niya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanilang tahanan, siya ang reyna. Siya ang tagapagtanggol. Siya ang lahat. Ang bawat pagod, bawat sakripisyo, ay nagiging walang halaga sa tuwing nakikita niya ang 3 maluluso at masasayang anak na ito. Sila ang kanyang mundo. At sisiguraduhin niyang walang sinuman ang makakawasa nito. Matapos ihatid ang mga bata sa eskwelahan, dumiretso si Bianca sa St. Luke's Medical Center. Pagpasok pa lang niya sa pinto ng ospital, ang momibya ay naglaho. Ang humalili ay si Head Nurse Bianca Isabel Reyes, isang babaeng kilala sa kanyang husay, dedikasyon, at istriktong pamamalakad. Nurse Reyes, good morning po. Bati nga isang bagong nurse na nakasalubong niya. Tila kinakabahan. Tumango lang si Bianca. The patient in room 302, na-check mo na ba ang vitals niya? Make sure to monitor his blood pressure every hour. At pakisabi kay Nurse Alcantara, gusto ko siyang makausap, dire-diretso niyang utos, habang ang nga mata ay mabilis na sinusuri ang kabuuan ng nurse station. Oo po, ma'am. Nautal na sagot ng nurse bago nagmamadaling umalis. Kilala siya sa pagiging seryoso at hindi palangiti, lalo na pagdating sa trabaho. Ngunit ito ang paraan niya para masigurong walang pagkakamali. Sa propesyon nila, ang isang maliit na kapabayaan ay maring katumbas ng isang buhay. Kung makapag-utos ka, akala mo katapusan na ang mundo. Isang pamilya na boses ang bumasa sa kanyang konsentrasyon. Napalingon si Bianca at nakita ang nakangiting mukha ng kanyang matalik na kaibigan, si Dra. Elena Garcia. Si Ellen, isang pediatrician sa parehong ospital, ang nag-isang taong nakakakilala sa tunay na Bianca sa likod ng matigas na maskara. Siya lang ang nakakaalam ng sikreto na 6 na taon na niyang itinatago. Ellen. Nasa trabaho tayo. Saway ni Bianca. Kahit na may bahagyang ngiti na sa kanyang malabi. Sus! Kaya ka tumatandang dalaga, eh. Masyado kang seryoso, biro ni Ellen. By the way, may malaking meeting daw mamaya ang lahat ng department heads. May bago daw kasing investor ang ospital. Isang malaking korporasyon. Kumunot ang no ni Bianca. Sino daw? Nakibit balikat si Ellen. The Alpha Corporation. Yata. Basta. Super yaman daw. Sana gwapo yung CEO. Sabi nito na may kasamang kindat. Hindi na lang umimik si Bianca. Wala siyang panahon para sa mga ganoong bagay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang trabaho at ang kanyang nga anak. Ang nga lalaki. Isa lang silang komplikasyon na hindi niya kailangan. Isang beses siyang nakamali, isang beses siyang naktiwala. Hinding-hindi na iyon maulit. Pagdating ng 3:00 ng hapon, tinipon na silang lahat sa conference hall ng ospital. Naroon ang lahat ng department heads, mga doktor, at mga matataas na opisyal.
Ramdam ni Bianca ang excitement at kaba sa paligid. Ang The Alva Corporation ay hindi biro. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang kumpanya sa buong Pilipinas. Ang pagpasok nila bilang investor ay malaking pagbabago para sa St. Luke's. Nagsalita ang hospital director. Pinupuri ang bagong partnership. Hindi masyadong nakikinig si Bianca. Ang isip niya ay nasa mga anak na niya. Kung ano ang baon nila bukas, kung natapos na ba nila ang kanilang homework. At narito ngayon, para formal na ipakilala ang kanyang sarili. Ang CEO ng The Alva Corporation, Mr. Levi De Alva. Sa hudat na iyon, bumukas ang pinto ng conference hall. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad. Nakasuot ng isang mamahaling dark blue suit na tila isinukat sa kanyang katawan. May dala itong aura ng kapangyarihan at kumpiyansa. Naglakad ito papunta sa harap, at sa bawat hakbang niya, tila humihinto ang pahinga ng lahat. Ngunit para kay Bianca, hindi lang pahinga niya ang huminto. Huminto ang buong mundo niya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang nga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol. Ang mukhang iyon. Ang tindi na iyon. Kahit natatapan nga ang 6 na taon at nakarangyaan, hinding-hindi niya malilimutan. Ang mga mata ng laki ay marahang sinuri ang mga taong nasa silid. At pagkatapos, tila may isang hindi nakikitang puwersa na naktula sa kanilang mga paningin na maksalubong. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Levi De Alva. Ang nakita ni Bianca ay si Lee. Si Lee, ang simpleng manunulat na nakilala niya sa isang art exhibit. Si Lee, na may mamatang nangungusap at ngiting nakakatunaw. Si Lee, na sa loob ng isang maikling panahon ay nagparamdam sa kanya na posible palang magtiwala ulit. Si Lee, ang ama ng kanyang mga anak. Si Lee, ang multo ang kanyang kahapon. Nagsimulang magsalita ang lalaki, pero wala nang marinig si Bianca. Ang boses na iyon, mas malalim at mas formal ngayon, ay nahatid ng isang matinding kilabot sa buong katawan niya. Bawat salita ay parang isang martilyo na unti-unting dumudurok sa pader na 6 na taon niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Nang matapos ang meeting, naunahan ang matao na lumapit sa bagong CEO. Nais ni Biancang tumakbo. Nais niyang magtago. Nais niyang maglaho na parang bula. Dahan-dahan siyang tumayo, yumuko, at sinubukang lumabas ng silid ng hindi napapansin. Huli na ang lahat. Miss Reyes. Ang pagtawa sa apelido niya ay napatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Levi De Alva sa harap niya, ilang talampakan na lang ang layo. Ang nga mata nito ay nakatiti sa kanya, isang tingin na punong gulat, pakalito, at isang emosyon na hindi niya mabasa. Dahan-dahang bumaba ang tingin nito sa kanyang nameplate na nakasabit sa kanyang uniforma. Binasa nito ang pangalan niya. Bianca Isabel Reyes. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanyang mata, na parabang sinusubukang kilalanin ang babaeng nasa harap niya ngayon at ang babae mula sa kanilang nakaraan. Naramdaman ni Bianca na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Sa gitna ng ingay ng mataong papalabas ng silid, tanging ang boses lang nito ang narinig niya, isang bulong na para sa kanya lang. Isang bulong na bumasa sa 6 na taon ng kanyang katahimikan. Bianca. Ikaw nga. Bianca. Ikaw nga. Ang salitang iyon ay kusang lumabas sa bibig ni Levi, isang bulong na dala ng pagkagulat na hindi niya inaasahan. Sa isang iglap, ang matagumpay na CEO ng The Alva Corporation ay naglaho. Ang natira ay si Levi. Ang lalaki. Na nakatiti sa multo ngang isang nakaraang halos kinalimutan na niya, ngunit hindi pala. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Bianca. Ang pakunot na ang bahagyang pakbuka ng ngalabi, ang takot na mabilis na gumuhit sa mga mata nito bago ito nahalinhan ng isang malamig at matigas na pada. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Bianca na nakilala niya. Mas matata. Mas maingat. At tila may bit-bit na bigat sa kanyang nabalikat. Bago pa man siya makapagsalita ulit, mabilis na itong tumaliko at naglakad palayo, bawat hakbang ay tila isang patakas. Naiwan si Levi na nakatayo ron, habang ang kanyang asistan na si Marco ay lumapit. Sir? Okay lang po kayo? Tanong ni Marco. Dahan-dahang bumalik sa realidad si Levi. Inayos niya ang kanyang necktie at pilit na ibinalik ang kanyang formal na ekspresyon. I'm fine. Let's go. Naglakad sila patungo sa pansamantalang opisina na inihanda ng ospital para sa kanya. Ngunit habang naglalakad, ang isip niya ay lumilipad.
Bianca. Dito siya nagtatrabaho. Sa loob ngang 6 na taon, habang siya ay abala sa pagpapalago ng kanilang kumpanya, sa pagharap sa mga board meetings at mga kalaban sa negosyo, si Bianca pala ay nasa malapit lang. Pagpasok sa opisina, agad niyang sinara ang pinto. Napasandal siya rito at napapikit. Ang imahe ni Bianca ay malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isip. Ang gabing iyon. Ang nag-isang gabi nila. Hindi siya si Levi de Alva noon. Siya si Lee, isang simpleng manunulat na gustong makatakas sa bigat ng kanyang apelido. Napunta siya sa isang maliit na art exhibit para maganap ng inspirasyon. Doon niya nakita si Bianca. Nakatayo sa harap ng isang painting, ang mata nito'y puno ng lungkot at pangungulila. Nagsimula sila sa isang simpleng pausap tungkol sa signing, at natapos sa isang gabing punong damdamin at pakamin ng malihim na pangarap. Naalala niya ang ngiti nito. Isang ngiting toto, walang halong pakukunwari. Naalala niya ang init ng kamay nito nang hawakan niya ito. Sa gabing iyon, hindi siya isang de alpha. Isa lang siyang lalaking nahulo sa isang babaeng may mga matang mas malalim pa sa karagatan. Kinabukasan, handa na sana siyang harapin ito bilang si Levi. Handa na sana siyang sabihin ang totoo. Ngunit isang tawag ang sumira sa lahat. Flashback. Maaga pa lang ay naring na ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Sino to? Levi, si Miguel ito. Sagot ng boses mula sa kabilang linya. Si Miguel ang kanyang pinakakatiwalaang security head. May problema tayo. Malaki. Agad na napabangon si Levi. Anong problema? Ang impormasyon tungkol sa Alabang Project. Nalia, may nagtraidor sa loop. At ang masama pa, may lead kami na konektado ito sa isang tao sa St. Luke's. Kailangan mong umalis diyan. Ngayon na. Bago pa nila malaman kung sino ka talaga. Isang matinding dago. Ang pagpapanggap niya bilang Lee ay hindi lang isang simpleng paktakas. Isa itong paraan para imbestigahan ang nga posibleng banta sa kumpanya nang hindi nakakahalata ang kalaban. Ngunit ngayon, ang kanyang cover ay nanganganib na masuno. At ang kaligtasan ni Bianca, napatingin siya sa natutulo pang dalaga sa tabi niya. Kung malalaman ng makalaban niya na naging malapit siya rito, maaaring gamitin nila si Bianca laban sa kanya. Hindi niya iyon papayagan. Walang sabi-sabi, mabilis siyang nagbihis, kinuha ang kanyang gamit, at umalis. Nagiwan lang siya ng isang maikling sulat, isang kasinungalingan para protektahan ito, I'm sorry. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Katapusan na flashback. Napamula si Levi, isang pamilya na pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya si Bianca. Hanggang ngayon. Sir, handa na po ang hospital to ninyo kasama si Director Almonte, sabi ni Marco sa intercom. I'm coming, sagot ni Levi, pinipilit na ayusin ang sarili. Trabaho muna. Mamaya na niya haharapin ang multong kahapon. Habang naglilibot sila sa iba't ibang pasilidad ng ospital, pilit na nakikinig si Levi sa mapaliwanag ng direktor. Ngunit ang isip niya ay wala ron. Nang mapadaan sila sa main lobby, isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Naroon si Bianca, hindi na nakasuot ng uniforma, kundi isang simpleng blusa at pantalon. At kasama niya, ang 3 maliliit na bata. 2 lalaki at isang babae. Nanananghalian sila sa isang mesa sa may coffee shop. Huminto si Levi sa paglalakad. Tila may magnet na humihila sa kanyang mga mata patungo sa mga bata. Ang maliit na babae ay masayang nakukuwento, habang ang isang batang lalaki ay tahimik na kumakain. Ngunit ang isa pang batang lalaki. Nang iangat nito ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon niya, naramdaman ni Levi na tila sinuntok siya sa sikmura. Ang mukhang batang iyon. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang paraan ng pagkunot ng kanyang no, para siyang nakatingin sa isang lumang litrato. Isang litrato ang sarili niya noong siya ay bata pa. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang no. Ang mga bata. Triplets. 6 na taon. Ang matematika ay simple at brutal. Nagumpisang umikot ang kanyang mundo. Sir de Alpha? May problema po ba? Tanong ng direktor. Napansin ang kanyang pagkatulala. Hindi sumagot si Levi. Ang kanyang gamata ay nanatiling nakatutok sa mga bata. Nakita niyang lumuhod si Bianca para punasan ang bibig ng batang kamuhang-kamuha niya. Isang kilos na puno enerhe pagmamahal at pag-aruga. Hindi ito maaari. Isang malaking konsidensiya lang ba ito?
Determinado, nakpalam siya sa direktor at bumalik sa kanyang opisina. Marco, tawag niya sa assistant. Find a way for me to talk to head nurse Bianca Reyes. Alone. Now. Makalipas ang 15 minuto, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Bianca. Ang muka ay walang emosyon, ngunit ang panginginig ng kanyang nakamay ay hindi nakaligtas sa paningin ni Levi. Pinapatawa niyo daw po ako, sir, formal niyang sabi, iniwasan ang kanyang mamata. Tumayo si Levi mula sa kanyang silya at marahang lumapit. Bawat hakbang niya ay tila isang dekada. Huminto siya sa harap nito. Ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain. 6 na taon, Bianca, panimula niya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. 6 na taon akong naisip kung tama ba ang ginawa kong pag-alis. Hindi sumagot si Bianca. Nanatili itong nakayuko. Nakita ko sila kanina, papatuloy ni Levi. Sa lobby. Ang 3 anak mo. Sa pagbanggit niya ng bata, nakita niya ang pag-iting ang panganito. Dahan-dahan itong naangat ng tingin. Ang pader na kanina ay malamig lang, ngayon ay puno ng galit. Hindi na nakpaligoy-ligoy pa si Levi. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo dito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng kapangyarihan at pagdududa ay naksama sa isang tanong. Mga anak ko ba sila? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Levi ang paglaban sa mamata ni Bianca, ang sakit, ang galit, ang takot. At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos na hindi niya inaasahan, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay napatagilit sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init at hapdi na gumapang sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang hapdi na idinulot nito sa kanyang puso. Nang muli siyang lumingon, nakita niya si Bianca na nanginginig sa galit, ang mga mata ay nag-apoy. Wala kang karapatan sa kanila, nanggigigil niyang sabi, bawat salita ay tila isang punyal. Wala. Nangingini ang kamay ni Bianca habang mabilis niyang tinataha ang pasilyo palayo sa opisina ni Levi. Ramdam pa rin niya ang hapdi sa kanyang palat, isang paalala ng sampan na buong tapang niyang iginawat sa mukha nito. Ngunit ang hapdi na iyon ay walang-wala kumpara sa kaguluhang nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Bawat hakbang niya ay isang pagtakas. Bawat pahinga niya ay mababaw at nanginginig. Dumiretso siya sa pinakamalapit na banyo, pumasok sa isang cubicle, at doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pader, ang mga tuhod ay tila malambot na gulaman na anumang oras ay bibigay. Mga anak ko ba sila? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Ang kapal ng mukha niya, matapos siyang iwan na parang isang basahan. Matapos maglaho na walang paalam, babalik siya ngayon na parang isang hari at angkinin ang mga batang hindi naman niya kailanman nakilala, hindi kailanman inalagaan, hindi kailanman minahal, hindi. Bulong niya sa sarili. Habang ang maluha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ko hahayaan. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi lang para kay Levi. Ito ay isang galit na may malalim na pinaugatan. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng sarili niyang pagkabata. Ang alaala ng isang ama na isang araw ay hindi na lang umuwi. Ang mapangako nito, ang mga ngiti, lahat ay naglaho kasama niya. Iniwan siya at ang kanyang ina na nag-isa, puno ng tanong at sakit. Ang sakit na iyon, ipinangako niya sa sarili, ay hinding-hindi mararanasan ng kanyang nga anak. Hinding-hindi. Nang medyo kumalma na siya, inayos niya ang kanyang sarili. Hinugasan niya ang kanyang mukha at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod at namumukto ang mga mata, ngunit sa likod nito ay may isang determinasyon na mas matibay pa sa bakal. Simula ngayon, itatayo niya ang isang pader sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Levi de Alpha. Isang pader na hindi nito kailanman magigiba. Ang una niyang tinawagan ay si Ellen. Bea, anong nangyari? Bakit parang umiyak ka? Bungat agad ng kaibigan. Ramdam ang paalala sa boses nito. Ellen, kailangan kita makausap. Sabi ni Bianca. Pilit pinapatata ang kanyang boses. Nakita sila sa rooftop garden ng ospital, isang lugar na bihira puntahan ng mga tao. Doon, habang papalubo ang araw, ikinuwento ni Bianca ang lahat. Ang pagharap sa kanya ni Levi. Ang tanong nito. Ang sampal niya. Nakinig lang si Ellen, hindi na sasalita, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang samaan loob. Nang matapos si Bianca,
Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang hayop na yon, gigil na sabi ni Ellen. Pagkatapos ng 6 na taon, ganun-ganun na lang? Anong karapatan niya? Iyon ang sinabi ko, sagot ni Bianca, ang boses ay basa pa rin. Natatakot ako, Ellen. Paano kung gamitin niya ang pera at kapangyarihan niya para kunin sila sa akin? Hinawakan ni Ellen ang kanyang magkamay. Hindi mangyayari yon. Lalaban tayo. Hindi ka nag-isa, Bia. Nandito ako. Ang masalitang iyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Bianca. Tama si Ellen. Hindi siya maisang lalaban. Kinabukasan, sinimulan ni Bianca ang pagtatayo ng kanyang pada. Ang unang ladrilyo, blinok niya ang numero ni Levi sa kanyang cellphone. Ang pangalawa, kinausap niya ang kanyang nga staff sa nurse station. Kung sakaling may maganap sa akin na nagngangalang Levi de Alva, o sinuman mula sa opisina niya, sabihin niyo na lang palagi akong busy, o wala sa ospital. Mahigpit niyang bilin. Pero ma'am, siya po yung bagong investor. Naalangang sabi ang isa sa manars. Tiningnan siya ni Bianca ng isang matalim na tingin. Narinig mo ba ang sinabi ko? Opo, ma'am. Sorry po, mabilis na sagot ng nurse. Sinadya niyang baguhin ang kanyang schedule at ruta sa loob ng ospital para maiwasan ito. Kung dati ay sa lobby coffee shop siya nakakapa, ngayon ay sa pantry na lang ng ganas. Kung dati ay doon siya dumadaan sa may admin wing, ngayon ay sa kabilang hallway na siya lumiliko. Sa loob ng ilang araw, naging epektibo ang kanyang nga ginawa. Ngunit ang paiwas ay nakakapagod. Palagi siyang alerto, palagi siyang kinakabahan sa tuwing may anino na dadaan o may boses na maririnig siyang pamilyar. Isang hapon, habang pauwi na siya, isinabay niya ang mga bata sa ospital para sa kanilang regular check-up kay Ellen. Habang naghihintay sila sa labas ang klinik ni Ellen, abala si Liam at Lyra sa paglalaro. Si Lucas naman, ang kanyang pinakatahimik na anak, ay naupo sa isang bench at napatuloy sa kanyang pagdodrawing. Biglang may nalagla na isang crayon mula sa kahon ni Lucas. Gumulong ito sa sahe, malayo sa kanyang abot. Tumingin si Lucas sa paligid, tila nahihiyang tumayo para kunin ito. Mula sa dikalayuan, nakita ni Bianca ang isang pamilya na anino, si Levi. Papalabas ito mula sa isang meeting room. Biglang nanigas si Bianca sa kanyang kinatatayuan, handa nang tawagin si Lucas at tumakbo palayo. Ngunit bago pa siya makakilos, nakita ni Levi ang gumulong na crayon. Nakita rin nito si Lucas na nakatingin dito. Dahan-dahang naglakad si Levi, hindi papalapit kay Bianca, kundi papalapit sa crayon. Pinulot niya ito. Akala ni Bianca ay alis na ito, ngunit sa halip, lumapit ito kay Lucas. Lumuhod si Levi para maging kapantay ng bata, isang kilos na napabilis ng tibok ng puso ni Bianca. Hindi niya marinig ang kanilang sinasabi, ngunit nakikita niya ang lahat. Iniabot ni Levi ang crayon kay Lucas. Ngumiti siya, hindi ang ngiti ng isang mayabang na CEO, kundi ang ngiti na naalala ni Bianca. Ang ngiti ni Lee. Isang ngiting malambing etoto. Kinuha ni Lucas ang crayon, at sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca na ngumiti pabalik ang kanyang mahiyain na anak sa isang estranghero. May sinabi pa si Levi bago ginulo nito ng bahagya ang buhok ni Lucas at tuluyan nang umalis, hindi man lang sumusulyap sa direksyon niya. Nakatayo lang si Bianca doon, tila napako. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Isang kirot na hindi dulot ng galit, kundi ng isang bagay na mas komplikado. Isang pagsasama-sama ng lungkot, panghihinayang, at takot. Sa isang saglit na iyon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakalang makikita. Ang ama at ang anak nito. Ang pada na bakal na buong ingat niyang itinatayo ay biglang nakaroon en lamat. At sa likod en pada na iyon, naramdaman niya kung gaano karupo ang kanyang puso. Kinabukasan, isang malaking anunsyo ang sumalubong sa lahat. Ang De Alva Corporation, sa pamumuno ni Mr. Levi de Alva, ay magpopondo para sa isang bagong-bagong children's play area sa Loop and Pediatric Wing. Isang malaki at modernong palaruan para sa mga batang pasente at mga anak ng empleyado. Lahat ay natuwa. Lahat ay pumalakpak. Maliban kay Bianca. Alam niya. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang paraan ni Levi. Kung hindi niya ito kayang daanin sa santong dasalan, idadaan niya ito sa paraan na alam niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Isang kilos na mukhang mabuti sa paningin ng lahat. Ngunit para kay Bianca,
Isa itong strategic na atake. Isang paraan para maging malapit sa mga bata sa lugar na hindi niya ito mapipigilan. Pakiramdam niya ay unti-unti nang sumisikip ang mundo niya. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang nga anak, binuksan ni Bianca ang kanyang laptop para mag-check ng email. Isang notification ang lumabas. Isang email mula sa isang sender na hindi niya kilala, Montenegro, Associates Law Firm. Kumunot ang kanyang no. Binuksan niya ito. Ang kanyang nga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Ngunit ang kanyang utak ay tila nahihirapang iproseso ang nababasa. Subject. Formal Notice of Intent. Petition to establish paternity. Dear Miss Bianca Isabel Reyes. This letter serves as a formal notification on behalf of our client, Mr. Levi Elazar de Alva. Please be advised of our client's intent to file a formal petition to establish his paternity over the minor children, Liam Reyes, Lucas Reyes, and Lyra Reyes. We would like to formally request your cooperation for a scheduled DNA testing procedure to amicably resolve this matter. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang amicably resolve this matter ay tila isang insulto. Nanlami ang buong katawan ni Bianca. Nangingini ang kanyang nga kamay habang nakatitis sa screen. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nakakatoto na. Hindi na ito isang personal na usapin. Isa na itong legal na laban. At alam niya, sa laban na ito, dehado siya. Nakatayo si Levi sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang unti-anting pagbuhos ng ulan sa labas. Ang desisyon na padalhan si Bianca ng isang formal na legal na sulat ay ang pinakamabigat na bagay na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito gusto. Sa lahat ng laban na pinasok niya sa mundo ng korporasyon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ayaw niyang manalo sa ganitong paraan. Ngunit anong pagpipilian ang ibinigay sa kanya ni Bianca? Naktayo ito ng isang pader na hindi niya kayang pasukin. Hinarangan nito ang lahat ng pinto. Para kay Levi na sanay na laging may kontrol, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nakakabaliw. Ang hakbang na ito, gaano man kasakit, ay ang tanging paraan na nakikita niya para mapalapit sa katotohanan at sa kanyang mga anak. Isang katok sa pinto ang pumuto sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Miguel. Ang kanyang pinakakatiwalaang pinuno ng seguridad, bit-bit ang isang itim na folder. Sir, bati ni Miguel, isinara ang pinto sa likod niya. Anong balita? Tanong ni Levi, umupo sa kanyang silya. May progreso na tayo sa investigasyon, sabi ni Miguel habang binubuklat ang folder. Ang impormasyong naliak tungkol sa Alabang Project 6 na taon na ang nakalipas. Nakumpirma naming may kinalaman nga ang St. Luke's. Napatingin si Levi? Ang kanyang atensyon ay ganap nang nakuha. Paano? Ayon sa aming financial tracking, isang malaking halaga ang na-transfer mula sa isang offshore account papunta sa personal account ng isa sa mga senior managers dito sa St. Luke's, 3 araw bago naliak ang impormasyon. Ang pangalan niya ay Mr. Arnold Jimenez, ang head ng procurement department. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi ito maalala ni Levi. Sino siya? At ayon sa source ko, papapatuloy ni Miguel, at ang susunod niyang sinabi ang nakpatindi ng balahibo ni Levi. Si Mr. Jimenez ay malapit na kaibigan ng pamilya ni Dra, Elena Garcia. Elena Garcia, ang matalik na kaibigan ni Bianca. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Paulit-ulit na naglaro sa isip ni Levi ang impormasyong iyon, si Bianca at si Elena. Palagi silang makasama. Imposibleng walang alam si Bianca tungkol dito. Isang malamig at nakalalasong ideya ang unti-unting gumapang sa kanyang isipan. Isang ideya na napakasama, ngunit hindi niya maiwasang isipin. Paano kung ang pakikita nila ni Bianca 6 na taon na ang nakalipas ay hindi isang aksidente? Paano kung ang lahat ay isang plano? Isang pain para makuha ang kanyang tiwala. Para makuha ang impormasyon ng kumpanya. Marina napapikita si Levi. Hindi. Hindi si Bianca. Hindi ang Bianca na nakilala niya, na may mamatang nangungusap at ngiting toto. Ngunit ang Levi ngayon ay hindi na ang lino na madaling maktiwala. 6 na taon sa mundo ang korporasyon ang nagturo sa kanya na lahat ng tao ay may kakayahang magtaksil. Imbestigahan mo pa. Alamin mo ang lahat tungkol kay Dra. Garcia at kay Bianca Reyes. Utos ni Levi. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Masusunod, sir. Pagkaalis ni Miguel, naiwan si Levi na gulong-gulo ang isip.
Ang laban niya para sa kanyang mga anak ay biglang naging mas komplikado. Isa na rin itong laban para alamin ang katotohanan sa likod ng isang posibleng pagkakanulo. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinsan na si Katrina de Alfa, may dalang isang matamis na ngiti. Kuya, you seem so invested here, sabi nito, umupo sa silya sa harap ng kanyang mesa. Ang salitang invested ay tila may dalawang kahulugan. Katrina, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Levi, pilit na itinatago ang kanyang pakainis. Visiting my favorite cousin, of course, sagot nito. Balita ko, may bago kang pinagkakabalahan dito sa ospital. May problema ba? It's not like you to be this distracted. Just be careful, kuya. Mahirap na. You don't know who you can trust these days. Ang mga salita ni Katrina ay tila lalong naglagay ng lason sa isipan ni Levi. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, sinusubukang basahin kung may alam ba ito. Ngunit ang nga mata ni Katrina ay isang blankong pada, sanay na sanay magtago ng tunay na intensyon. Kinahaponan, habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, natanaw ni Levi sina Bianca at Elena sa dikalayuan, malapit sa bagong tayong children's play area. Nagtatawanan sila, may sinabi si Elena na nagpahagalpak kay Bianca. Sa isang iglap, nasaktan si Levi. Iyon ang tawa na minahal niya. Ang tawa na naparamdam sa kanya ng gaan sa gitna ng bigat ng kanyang mundo. Ang puso niya ay nangulila, hinahanap-hanap ang babaeng iyon. Ngunit mabilis na pumasok ang lason ng duda. Nakikita niya ngayon ang eksena sa ibang lente. Si Bianca, tumatawa kasama si Elena. Si Elena, na kaibigan ng pamilya ni Mr. Jimenez. Si Mr. Jimenez, nasangkot sa paglik na impormasyon. Ang nga koneksyon ay malinaw. Ang nga piraso ay nagdidikit-dikit. Ang babaeng mahal niya, o ang babaeng posibleng bahagi ng isang malaking panlilinlang? Ang pag-ibig at pagdududa ay naglalaban sa kanyang dibdib, isang dikmaan na unti-unting dumuduro sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marco na nagmamadali, ang mukha ay punong kang pag-aalala. Hawak nito ang kanyang cellphone. Sir, kailangan niyo pong makita to. Kinuha ni Levi ang cellphone. Nakabukas ito sa isang sikat na online gossip site. Isang malaking litrato ang nakapaskil sa itaas. Isang litratong kuha mula sa malayo at medyo malabo, ngunit malinaw pa rin. Siya iyon, nakangiti habang kinakausap ang isa sa mga anak ni Bianca si Lyra sa may play area. At sa ilalim nito, isang malaki at nakakaintrigang headline. Naramdaman ni Levi na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ito ay isang atake. Isang kalkuladong pag-atake sa kanyang reputasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tao lang ang naisip niya. Si Bianca. Paano nito makikita ito? Ano ang isipin nito? Ang anumang mali na paasa na baka sakaling makuha niya ulit ang tiwala nito ay biglang naglaho. Sinunong ang isang nakalalasong balita. Geunang tumawa? Ay isang kapwa nurse. Bia, nakita mo na ba ang balita sa Celepnetfe? Hindi pa niya nasasagot. Sunod-sunod nang pumasok ang mga message sa kanyang cellphone. Ang notifikasyon ay walang tigil. Isang nakakairitang tuno na tila sumisigang ang panganib. Nangingini ang kamay ni Bianca habang binubuksan ang link na ipinadala sa kanya ni Ellen. At doon, sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ito. Ang litrato. Isang stolen shot. Si Levi, nakangiti habang kinakausap ang kanyang si Lyra. Ang anak niya. Ang inosenteng anak niya. Na ngayon ay sentro niyang isang maruming sismis. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Isang matinding init na sinundan ng isang nakapanlalamig na kilabot. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ang maging sentro ngang atensyon, ang malagay sa panganib ang pribadong buhay ngang kanyang nga anak ay nangyayari na. At si Levi ang may kagagawan nito. Paangat niya ngang tingin, naramdaman niya ang ngamatangang mataw sa paligid. Ang ngebulungan. Ang ngesulyap na puno ngang pag-usisa. Ang kanyang ligtas na mundo sa sen. Lux ay biglang naging isang hawla, at siya ang hayop na pinagtitinginan ng lahat. Ang takot na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalap na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya iyak. Hindi siya magtatago. Haharapin niya ang demonyo. Walang sabi-sabing namatsa siya papunta sa admin wing. Sa opisina ni Levi. Hindi na siya kumato. Itinula niya ang pinto ng malakas. Nabutan niya si Levi na nakatayo,
ang mukha ay puno ngang pag-alala. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Bianca, let me explain. Explain? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Inihagis niya ang kanyang cellphone sa malaking mahogany desk nito. Explain this. Ito ba ang gusto mo? Levi, ito ba ang paraan mo? Ang gamitin ang sarili mong mag-aanak para sa publicity mo? Para mapilitan akong sumunod sa gusto mo? No. Of course not. Wala akong kinalaman diyan. Sagot ni Levi, lumalapit sa kanya. Umatras si Bianca. Huwag kang lalapit sa akin. Sinungaling. Mula noon hanggang ngayon, isa ka pa ring sinungaling. Akala ko ba gusto mo ngang pribadong usapan? Akala ko ba gusto mo itong ayusin ng mayos? Ito ba ang mayos para sa iyo? Ang ipahiya ako at ang nga anak ko sa buong mundo? Bianca, maniwala ka sa akin. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang nakikita lang niya ay ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses na. Ang halimaw na nakasuot ng mamahaling damit. Tapos ka na sa akin, Levi. Sa amin, sabi niya, ang bawat salita ay puno enehelason. Hinding-hindi mo na makikita ang nga anak ko. Hinding-hindi. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina, isinasara ang pinto ng malakas. Naglakad siya ng mabilis, walang direksyon, basta makalayo lang. Naramdaman niyang nanghina na ang kanyang magatuhod. Pumasok siya sa unang coffee shop na nakita niya sa labas ng ospital, umupo sa pinakasulok na mesa, at doon, sa wakas, ay bumuhos ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat. Ang pada na itinatayo niya, ang kontrol na pinag-ingatan niya, lahat ay nawasak sa isang iglap. Pakiramdam niya ay nag-isa siya at talunan. Habang umiyak siya, isang babae ang marahang lumapit sa kanyang mesa. Nakasuot itong isang eleganteng damit, may dalang aura ngang yaman at kapangyarihan. Excuse me, ikaw ba si Ms. Reyes? Tanong ngang babae, ang boses ay malumanay at punong simpatya. Nagangat ng tingin si Bianca, pinunasan ang kanyang maluha. Sino ka? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labing babay. Ako si Katrina de Alva. Pinsan ako ni Levi. Natigilan si Bianca. Isa pang de Alva. Ano na naman ito? Umupo si Katrina sa tapat niya, hindi inaalis ang maamong tingin. Nakita-kita kanina sa ospital. Nakita ko rin ang balita. Gusto ko lang sabihin na, I'm so sorry. I'm so sorry for what my cousin is putting you through. Ang nga salitang iyon, na sinabi ng may halong paalala, ay tumago sa puso ni Bianca. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may isang taong tila nakakaintindi sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Halos pabulong na sabi ni Bianca. Ang boses ay basak. Hinawakan ni Katrina ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kamay nito ay malami. Ngunit ang gesture ay tila nagbibigay ng init. Kilala ko ang pinsan ko, Ms. Reyes. Kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para makuha iyon. Minsan, hindi na niya iniisip kung sino ang nasasaktan niya. Bawat salita ni Katrina ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng kinatatakutan ni Bianca. Ang pamilya namin, papatuloy ni Katrina, ay pinapahalagahan ang privacy. Ang ginawa niyang ito, ang pagkalat ng balita, ay isang kahihiyan sa pangalan ng De Alva. Hindi ganito ang paraan namin. Kaya bilang isang babay, at bilang isang kapamilya niya, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Naramdaman ni Bianca ang unti-unting pagkawalangang kanyang galit. Ang natira ay isang malalim na kirot at pagtanggap sa isang masakit na katotohanan. Si Levi ay isang taong mapanganib at walang puso. At si Katrina, ang babaeng ito sa harap niya, ay tila isang anghel na ipinadala para bigyan siya ng babala. Mag-ingat ka, Ms. Reyes, sabi ni Katrina bago tumayo. Para sa'yo, at para sa mga magaganda mong anak. Pagkaalis ni Katrina, naiwan si Bianca na tulala. Ang yakap mengkawi ang nga salita ang isang estranghero na may apelidong De Alva ay ang siyang tuluyang pumatay sa anumang natitirang paasa sa kanyang puso. Wala na siyang pagdududa. Si Levi ang kalaban, at kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya sa anumang paraan. Nang makita niya si Levi na naglalakad sa parking lot, tila naghihintay sa kanya. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang Bianca na galit at umiyak kanina ay wala na. Ang humarap kay Levi ngayon ay isang babaeng malamig pa sa yelo. Bianca, please, mag-usap tayo, pakiusap ni Levi, ang boses ay puno ng desperasyon.
Huminto si Bianca at tiningnan siya, ngunit ang kanyang nga mata ay blanko, walang anumang emosyon. Lumayo ka sa amin. Sabi niya. Ang boses ay patak at walang buhay. Bianca. Huwag mo na kaming guguluhin pa, papatuloy niya, tila hindi naririnig ang pakiusap nito. Tapos na tayo. Pagkasabi nun, tumalikot na siya at naglakad papunta sa kanyang kotse, hindi na lumingon pa. Bawat hakbang ay isang patibay sa kanyang desisyon. Iniwan niya si Levi de Alva na nakatayo roon, nag-iisa sa ilalim ng papalubog na araw. Nakatayo si Levi sa gitna ng parking lot. Ang lamig ng papalubog na araw ay walang-wala sa panlalamig na bumalot sa kanyang puso. Ang salita ni Bianca tapos na tayo ay parang isang hatol, isang pinal na papihit ng kandado sa isang pintong hindi na muling bubukas. Ngunit sa gitna ng sakit, isang piraso ng palaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang lamig sa mga mata ni Bianca. Hindi lang iyon galit. Iyon ay isang desisyon. Isang desisyong nabo hindi dahil sa balita, kundi dahil sa isang bagay na nangyari pagkatapos nun. Ang yakap mengkaway. Naalala niya ang nakita niya kanina. Si Bianca, umiyak sa isang coffee shop. At ang babaeng lumapit dito. Ang babaeng umupo sa tapat nito. Ang babaeng humawa sa kamay nito. Si Katrina. Biglang naugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang investigasyon na tumuturo sa St. Luke's. Ang biglaang paglabas ng sismis. Ang nga naalalang pagbisita ni Katrina. Ang perpektong tiempo ng lahat. Hindi si Bianca ang kalaban. Siya ang biktima. At si Levi, sa kanyang pagdududa, ay naging bahagi ng pananakit dito. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na hindi nakatuon kay Bianca, kundi sa sarili niyang pinsan. Hinarangan ni Katrina ang lahat ng daan, sinira nito ang lahat ng paasa. Ngunit ang laban na ito ay hindi pa tapos. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Miguel. Miguel, kailangan ko ngahat ng ebidensya, sabi ni Levi, ang boses ay matigas na parang bakal. Lahat ng nag-uugnay kay Katrina sa financial leak at sa Celebnet fee. Bank transfers, email trails, phone records. Lahat. At ihanda mo sa isang presentation. Kailangan ko yan ngayong gabi. Ngayong gabi, sir. Para nasa charity gala po tayo ang ospital. Alam ko. Putol ni Levi. Iyon mismo ang kailangan natin. Ipadala mo sa akin ang file. Ngayon na. Ang taunang St. Luke's Charity Gala ay isang gabi ng karangyaan at pakukunwari. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. May mga ngiti sa labi, habang sa likod ay mga transaksyon at mga lihim ang pinag-usapan. Ngayong gabi, para kay Levi, ito ang kanyang magiging entablado. Pagpasok niya sa ballroom, agad niyang naramdaman ang bigat ng atmosfera. Nakita niya si Katrina sa dikalayuan. Kausap ang ilang miyembro ng board ng The Alpha Corporation. Nakangiti ito. Isang ngiting matagumpay. Na parabang alam na nitong nanalo na siya. Nang maktama ang kanilang mga mata, binigyan siya nitong isang tingin na punong pekeng awa. Isang tingin na nagsasabing kawawa ka naman. Kuya. Lalong tumibay ang determinasyon ni Levi. Hinanap ng kanyang nga mata si Bianca. Nakita niya ito sa isang sulok. Kasama ang ilang kapwanas. Halatang napilitan lang itong dumalo bilang head nurse. Nakayuko ito, pilit na ginagawang invisible ang sarili, ang mukha ay bakas pa rin ang sakit. Sa isang iglap, gusto niya itong lapitan, yakapin, at sabihing patawarin mo ako, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan muna niyang linisin ang lahat ng kasinungalingan. Maya-maya, umaya sa entablado ang MC. At pagkatapos ang ilang pambungat na salita, tinawa nito ang isang espesyal na panauhin para magbigay ang mensahe. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, ang CEO ng The Alpha Corporation, Ms. Katrina De Alva. Umaya si Katrina sa entablado, punong kumpiyansa. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang nga mata ay pasimpleng sumulyap sa direksyon ni Levi. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang boses ay malambing ngunit may diin. Ang pamilyang De Alva ay palaging naniniwala sa isang bagay. Ang kahalagahan ng integridad, ang aming legacy ay itinayo sa pundasyon ng katapatan at pagiging totoo. Hindi lamang sa aming negosyo, kundi lalo na sa aming personal na buhay. Bawat salita ay isang patama kay Levi. Ramdam niya ang ngasulyap ng nga tao sa kanya. Sa panahong ito nga kasinungalingan at mga lihim, pagpapatuloy ni Katrina, ang kanyang boses ay tila punong lungkot,
Mahalaga na protektahan natin ang ating pangalan. At bilang isang daalva, mayroon akong responsibilidad na ituwid ang anumang maaring makasira sa legasiyang iyon. Kung kaya ngayong gabi, mayroon akong isang mahalagang anunsyo. Isang paglilinaw tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa integridad ng aming pamilya. Ito na. Alam ni Livy na ito na ang sandali. Ilalabas na ni Katrina ang mga litrato ni Bianca at 6 bata. Handa na itong tuluyang wasakin ang buhay ng babaeng mahal niya sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man makapapatuloy si Katrina, marahan at halos hindi kapansin-pansing itinaas ni Levy ang kanyang kamay, isang senyas sa technical team na nakausap na niya kanina. Biglang kumislap ang malaking LED screen sa likod ni Katrina. Sa halip na malitrato ni Bianca, ang lumabas ay isang kopya ng isang bank statement. Isang transfer ng 5 milyong piso mula sa isang account na nakapangalan kay Katrina de Alva papunta sa account ni Mr. Arnold Jimenez ng Procurement Department. Napatigil si Katrina. Narinig ang mabulungan mula sa manonood. Sunod na lumabas ang isang screenshot ng isang email. Mula sa isang pekeng account, ipinapadala ang mga confidential na dokumento ng alabang project sa isang kilalang karibal na kumpanya. Ang IP address ng nagpadala. Natrat si pabalik sa isa sa mga computer sa loob mismong opisina ni Katrina. Lalong lumakas ang mabulungan. Nakita ni Livy ang gulat at takot sa mukha ng kanyang pinsan. At para sa huling dago, isang transcript ng isang tawag sa telepono ang lumabas sa screen. Isang tawag sa edito ng Celebnet pa. Bigyan mo ako ng magandang headline, sabi ng boses ni Katrina sa recording. Gawing iskandaloso. Siguraduhin mong masisira ang imahe niya. Sa puntong iyon, ang bulungan ay naging isang malakas na ingay. Lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon kay Katrina. Hindi na dahil sa pahanga, kundi dahil sa gulat at pakasuklam. Ang kanyang pekangiti ay naglaho. Napalitan ng isang anyo ng purong galit at pagkabigo. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mata. Nawala sa sarili, ibinaling ni Katrina ang kanyang naapoy na mga mata sa buong silid, hinahanap ang dahilan ng kanyang pagkatalo. At nakita niya ito. Nakita niya si Bianca, na nakatayo sa sulok. Ang mukha ay puno ng pagkagulat. Narinig ang lahat. Sa isang sigaw na puno ng lason at kabaliwan, itinuro ni Katrina si Bianca. Sinira mo ang lahat. Sigaw niya. Ang boses ay basak at nakakakilabot. Rinig sa buong ballroom. Ikaw at ang mabastardo mong anak. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pawi sila mula sa gala ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Katrina. Kasama ni Bianca ang mga bata, na sinundo niya mula sa bahay ni Ellen bago siya umuwi. Masyado pa silang bata para maintindihan ang lahat, ngunit ramdam nila ang bigat sa hangin. Walang nagsasalita. Pagdating sa kanilang apartment, ang dating ligtas na santuwaryo ni Bianca ay tila ibang lugar na. Dito niya itinago ang kanyang mga anak mula sa mundo. Dito niya itinayo ang mga pader. Ngayon, lahat ng pader na iyon ay gumuho. At sa ilalim ng maduro na bato, ang natira ay ang isang masakit ngunit malinaw na katotohanan. Matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo si Bianca sa sala, sa gitnang gang dilim. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang bawat salita, bawat ebidensya. Ang pera, ang mga email, ang recording. Si Levy, na hinaharap ang lahat para protektahan siya. At si Katrina, na ang mukha ay naging larawan ng purong kasamaan. Nilinlang siya. Hindi ni Levy, kundi ni Katrina. Ginamit nito ang kanyang sakit, ang kanyang takot. At siya, sa kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang anak, ay naging bulag. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Ang nga masasakit na salitang binitawan niya kay Levy ay bumalik sa kanya, bawat isa ay tila isang sampal sa sarili niyang mukha. Kinabukasan, lumapit sa kanya si Liam habang nahahanda siya ng almusal. Mommy, are you okay? Tanong ng kanyang matalinong anak. And, is Daddy Levi okay? That lady was very bad. She shouted at you. Lumuhot si Bianca para makapantay sila. Hinawakan niya ang maliliit na balikat nito. Paano niya ipapaliwanag ang gulo nga matatanda sa isang batang isip? Yes, baby, Mommy's okay, malamig niyang sabi. And Daddy Levi. He's a very brave man. That lady wanted to hurt us, but Daddy Levi protected us. Iyon ang unang pagkataon na tinawa niya si Levy na daddy sa harap ng mabata ng may patanggap. At sa pagsabi nun naramdaman niya ang isang maliit na pirasong migat na nawala sa kanyang dibdib. Hindi napakita o tumawa si Levy sa masumunod na araw.
Nabalitaan na lang ni Bianca mula sa mga sismis sa ospital na mabilis nitong inayos ang eskandalo. Naglabas ang The Alva Corporation na isang opisyal na pahayag tungkol sa mga internal corporate issues at legal actions laban kay Katrina, na epektibong naglihis ng atensyon mula sa personal na buhay ni Bianca. Binigyan siya nito ng espasyo. Binigyan siya nitong katahimikan. At iyon, para kay Bianca, ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa Montenegro, Associates Law Firm. Kinabahan siya. Naalala ang una nilang sulat. Ngunit nang buksan niya ito, iba ang nilalaman. Isa itong kopya ngang isang trust fund agreement. Isang malaking halaga ang inilaan ni Levy para sa edukasyon at kinabukasan ng 3 bata na mapapasa kanila pagdating nila sa tamang edad. Walang anumang kondisyon. Walang anumang hininging kapalit. Isa lang itong tahimik na pangako. Isang kilos ng isang ama. Napahawa si Bianca sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanilang pinto. Nang buksan niya ito, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa sahig, may isang malaking paper bag. Sa loob, naroon ang paboritong pagkain ng mga bata mula sa isang sikat na restaurant, mainit-init pa. Alam niyang si Levy ang nagiwan nun. Hindi ito nagpilit pumasok. Hindi ito nag-iwan ng sulat. Isang simpleng kilos lang na nagsasabing, iniisip ko kayo. Dahan-dahang isinara ni Bianca ang pinto, at napasandal dito. Ang yelo sa kanyang puso ay unti-unti nang natutunaw. Ang huling tula ay dumating mula sa kanyang pinakatahimik na anak. Isang hapon, lumapit sa kanya si Lucas at iniabot ang isang piraso ng papel. Isa na namang drawing. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang 4 na tao ang nandun. 5 na sila. Isang babae, 3 malilit na bata, at isang matangkat na lalaki. Makakahawak kamay silang lahat sa ilalim ng isang malaking bahahari. Sa ilalim, nakasulat sa paunti-unting letra ni Lucas. Mi family. Tinitigan ni Bianca ang drawing, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Ito na. Ito ang sagot. Ang simpleng pangarap ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nangingini ang kanyang nga daliri habang tinatype niya ang isang maikling mensahe para kay Levy. Pwede tayong may usap. Nakita sila sa isang parke, malayo sa ospital, malayo sa opisina. Isang lugar na neutral. Naupo sila sa isang bench, may ilang talampakang pagitan. Matagal silang walang imik, pinapakiramdaman ang isa't isa. Si Bianca ang unang bumasa sa katahimikan. Levy, I'm sorry, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong, sa lahat ng sinabi ko. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Tumingin si Levy sa kanya, ang mata nito ay puno ng emosyon na matagal na nitong itinatago. Ako dapat ang humingi ng tawad, Bianca. Kung naging tapat lang ako mula sa simula, hindi sana tayo aabot dito. I'm sorry for lying. I'm sorry for hurting you. Tumango si Bianca, tinatanggap ang kanyang nga salita. Ang lahat ng galit ay wala na. Ang natira na lang ay ang masugat na kailangan nilang parehong pahilumin. Ang nga piraso ang isang nasirang tiwala na kailangan nilang subukang buuin muli. Ang gulo, sabi ni Bianca, isang maliit at malungkot na tawa ang kumawala sa kanya. Ang gulo neting dalawa. I know, sagot ni Levy. Isang bahagyang unitirin ang sumilay sa kanyang mga labi. But the kids. They deserve more than this mess. They deserve a family. Pagpapatuloy ni Bianca. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Levy, ang lahat ng kanyang takot, paalinlangan, at isang maliit na sinak ng paasa ay naksama-sama sa isang tanong. Paano? Paano tayo magsisimula? Marahang gumalaw si Levy. Inabot nito ang kamay niya, ang kanyang nga daliri ay marahang isinara sa paligid nito. Ang init ng kanyang palat ay pamilya at nakakapanata. Tinitigan siya nito. Ang nga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, puno ng isang bagong pangako. Sa simula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento en kanilang mapusong sinubo en panahon na sugatan en kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagbuklod en pagpapatawad at en isang bagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Bianca at Levy. Ang samahan ninyo ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang bigyang buhay ang kanilang kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Naramdaman ko ang sakit ni Bianca. Ang kanyang takot bilang isang ina.
At ang bigat ng kanyang nga pada. Naramdaman ko rin ang pagsisisi ni Levi. Ang kanyang desperadong pagnanais na itama ang kakamali. At ang kanyang paasam na maging isang ama. Sana, sa pagtatapos ng kuwentong ito, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagkatutong mahalin ang isang taong hindi perpekto sa isang perpektong paraan. Ito ay tungkol sa tapang na mapatawad, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa mahirap ngunit napakagandang proseso ang pagbumuli ng tiwalang minsan na nawasak. Ang pag-asa ay laging naririyan, naghihintay sa mapusong handang magsimula muli. Ngayon, nais kong marinig ang inyong nga puso. Ano ang pinakapumata sa inyo sa kwentong ito? Aling eksena ang nagpaya o nagpangiti sa inyo? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong nga salobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga komento ay napakahalaga po sa akin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento.